Uy, hindi na breaking news! Napahiya kayo! Sara Duterte doon nagpapatay. Mga DDS doon nagpapatay. 8 million na utang pala ang nagpapatay. Mga animal kayo. Ang dami niyong kwento. Ha? Kaya ayoko mag-comment doon pa man dahil inihintay ko talaga yung official pronouncement ng PNP para doon ako magsimula ng aking komentaryo. Kasi doon pa lang sa paglabas ng balita at na-vlog ko naman ito, yung tanong ko doon bakit lumipat? 'Di ba? Kasi bagong lipat lang sila eh. Bakit lumipat? 1.5 month pa lang eh. Bakit lumipat? So there must have been a reason, 'di ba? Kung bakit lumipat at pwedeng tingnan para masimulan ang investigasyon. But as of now, tingin ko sa forensic ng cellphone, 'di ba? Doon nakuha yung impormasyon tungkol dyan sa mga utang-utang. Probably, sinisingil na, tapos ayaw magbayad. Ganon siguro nangyari. Pero never sa politika, never sa kanyang pangiinis. Kasi kami, kahit naman kami inisin nyo ng inisin, sabihan nyo kami ng masasama, we don't get mad. We get even. Natural lang yan eh. Naging bata din kami, ha? Pag tinukso ka, tuksoin mo rin. Pag winalang hiya ka, walang hiyain mo rin. Onto others lang yan eh. Pero hindi aabot doon sa, di ba, magagalit kami doon sa mga ginagawa niya. And, di ba, ipapapatay ng mga DDS, ipapapatay nila Sara Duterte dahil kung ano-ano sinasabi niya. Hindi aabot sa ganon. There are reasons na, ako ito, based on experience, meron talaga mga tao na pag yung pagkain sa lamesa na yung nagagalaw, talagang sobra na yung galit nila doon. Meaning, pagkambuhayan na, hanap buhay na ang ginalaw, doon nagagalit na sila. Pero yung mga bagay na they don't care. Wala lang yun. Because to them, it would not hurt them much. Pero yung pagkain sa lamesa, yung ihahain mo na lang, tapos yun ang ginalaw. There are people really na magagalit ng todo dahil doon. And I think, isa ito sa mga examples doon na pagkain na sa mesa ang may problema. Inutangan ng 8 million, hindi masoli. So, it is money that could have been used, di ba, para sa hanap buhay. Well, ngayon, sisigaw pa rin ba kayo? Justice for Mami Licia. Ha? For Mima Licia pala. Oh. Ha? Dahil DDS ang may kasalanan. I don't think na ganun. Justice, yes. Because nobody should die because of 8 million na utang. Wala dapat, di ba? Wala rin dapat na mamatay dahil sa pag-express ng kanyang opinion. Di ba? Yung pangbabastos, yung mga below the belt na mga banat, well, karma na lang. Karma na lang ang bahala. At syempre, digital na yung karma. Nasa na rin eh. Pag malakas yung internet, malakas yung karma eh. Kaya ako, sinasabi ko, itong mga sinungaling, mga inventor, at mga walang hiyang mga animal na mga vlogger ng kabila, isipin nyo muna bago kayo magsalita. Ngayon, magsusorry ba kayo? Ha? Hindi. Kakapalan lang ninyo yung inyong muka. Bakit? Kasi doon, sa inilabas ninyo, it was sensational. And because it was sensationalized, syempre, mataas yung views ninyo. Diba? Pwede naman tayo magkaroon ng views na mataas sa pamamagitan ng maganda lang na discourse
o diskurso dito sa social media, di ba? Hindi naman kailangan mambastos, mangalan ng mga kung ano-ano, di ba? Pwede naman tayo maging disente, di ba? Kaya ang advice ko, next time, pero hindi naman makikinig yung mga yan. Sa mga kasama ko na lang, be careful tayo. Di ba? Let us process information as if meron tayong responsibility sa mga viewers natin. Di ba? Kasi pinaniniwalaan tayo eh. So, kung pinaniniwalaan tayo, we should be discussing accurate facts. And if we give our opinion, nakadikit dapat yun sa katotohanan. Okay? Yahoo! Hala, ano nangyari? Si Lorin Ligarda, kakasuhan ng ombudsman. Kasama si Leandro Libiste. Agoy! Mauubos na yung mga senador. Kikinang buhay to. Ha? Natatawa ko pero tingnan nyo ha. Kalukuhan na talaga eh no. Si Romualdez wala pa rin. Talagang gagawin nilang lahat. Makonvict si Vice President Sara. Ha? Pambirang patis. King Queen ng Pilipinas. Hoy, Boying Rimulya. Ang karma ay digital. Ano nangyari? Ang kakapal na ng mukha. Ang kapal na ng mukha ng gobyerno natin, no? Ang ginagawa nila, ayaw mo sumunod, kakasuhan ka namin. Ganun na. Yung mga vlogger ngayon nila, yun na yung ginagawa. Makukonvict si Sara. Bakit makukonvict? Kasi kakasuhan si Villar, kakasuhan si Bongo, kakasuhan... Yun ang kanilang mga sinasabi, kaya makukonvict si Sara. Wala nang mga konsensya. Anyari! Kingin ang buhay to. Oh! May araw din kayong mga king-ina ninyo, ha? Basta, abangan nyo yung mga balitang yan. Yan ang pangunahing balita sa oras na ito.